Ito ang Panay Guimaras Negros, PGN, Island Bridges Project. Ang nasabing proyekto ay nakatuon sa pagkumpleto ng Detailed Engineering Design, DED, ngayong 2025. At bago natin ituloy, kung ikaw ay bago pa lang sa aking YouTube channel ay huwag kalimutan mag-subscribe at e-click na rin ang bell icon para lagi kang updated sa mga bago kong upload video. Ang proyekto ng Panay Guimaras Negros, PGN, Island Bridges ay sumusulong pa rin ayon sa plano at wala umanong atraso sa suporta ng South Korean government. Ang konstruksyon para sa unang bahagi, Panay Guimaras, ay inaasahang magsisimula sa July 2026. Ang DED para sa Panay Guimaras na bahagi, Section A, ay nakumpleto na umano sa katapusan ng 2024, habang ang para sa Guimaras Negros na bahagi, Section B, ay inaasahang matatapos sa katapusan ngayong December 2025. Ang mga disenyo ay sumasailalim sa pagsusuri ng National Economic and Development Council NEDA. Target nitong tapusin ang disenyo bago matapos ang taon para makapaghanda sa mga susunod na hakbang tulad ng pag-finalize ng financing, pag-finalize ng mga arrangement para sa implementasyon, at paghahanda ng mga dokumento para sa procurement ng mga contractor. Bagamat may mga alalahanin noon tungkol sa suportang pinansyal mula sa South Korea, sinasabi ng mga opisyal na tuloy-tuloy ang proyekto. Mariing pinabulaanan ng Department of Economy, Planning and Development (DepDev), Region 6 ang mga ulat na umatras ang gobyerno ng South Korea sa pagpopondo, at tiniyak na tuloy pa rin ang plano para sa proyekto. Matapos ang DED, ang mga susunod na hakbang ay kinabibilangan ng pag-finalize ng financing, pagkumpleto ng mga arrangement sa implementasyon, at paghahanda para sa procurement ng mga contractor. Ang dalawang tulay ay bubuo sa project. Ang Panay Guimaras Bridge, section ay humigit kumulang 13 kilometro ang haba. Ang Guimaras Negros Bridge, Section B, ay humigit kumulang 19.47 kilometro ang haba. Sa kasalukuyan, ang proyekto ng Lapu-Lapu Expressway, LLEX, ay nasa yugto pa rin ng pagpaplano at pagkuha ng permit bago formal na magsimula ang aktwal na konstruksyon. Ang Lapu-Lapu Expressway ay isang pinaplanong 12 kilometro, 4 na linya na elevated na expressway na naglalayong i-connecta ang Mactan-Cebu International Airport, MCIA, sa Cebu-Cordova Link Expressway, CCLEX. Bagamat ang orihinal na target na operasyon ay sa 2025, ang pagsisimulan ng konstruksyon ay naantala dahil sa mga kinakailangang permit at issue sa right-of-way, ROW. Ang Metro Pacific Tollways Corporation, MPTC, ang pangunahing developer, ay kasalukuyang nagpapalaki ng pondo sa pamamagitan ng pag-aalok ng 15 bilyon pesos na fixed-rate bonds, na may opsyong mag-oversubscribe ng 5 bilyon pesos pa, upang tustusan ang mga proyekto kabilang ang Lapu-Lapu Expressway. Ang panahon ng pampublikong alok ay mula November 17 hanggang 21, 2025. Ayon sa mga ulat ngayong 2025, ang proyektong ito ay nakatakda ng formal na mag-umpisa, groundbreaking, sa loob ng taong 2025. Inaasahang lulunasan ng expressway ang matinding traffic sa Mactan at magpapabawas sa oras ng biyahe mula 35 minuto pababa sa humigit kumulang 12 minuto sa pagitan ng Cebu City at MCIA. May mga panawagan mula sa komunidad na tiyakin ng pamahalaang lungsod ang isang konkretong plano para maibsan ang posibleng traffic na may dudulot ng konstruksyon, at upang mabawasan ang mga istrukturang maapektuhan ng proyekto. Ang proyekto ay isasagawa sa ilalim ng Public-Private Partnership (PPP) model at walang direktang gastusin para sa lokal na pamahalaan ng Lapu-Lapu.
Ang mga nalikom ay bahagyang pinansyal ang patuloy na pamumuhunan sa pagtatayo ng Cavite-Laguna Expressway, CALAX at ang Lapu-Lapu Expressway, LLX. Ang CALAX, na naglalayong mapahusay ang pagkakakonekta sa pagitan ng mga lalawigan ng Cavite at Laguna, ay naisip bilang isang 45 kilometro na kalsada. Ang CALAX ay bahagyang nagpapatakbo sa pamamagitan ng isang 18 kilometrong segment na umaabot mula sa Mamplasan Rotonda hanggang sa pagpapalitan ng Silang Aguinaldo. Ang Metro Cebu Expressway ay nanatiling hindi natapos sa loob ng 7 taon mula nang ilunsad ito, kasama ang Cebu Capital na inamin na hindi nito mapapanatili ang proyekto na nangangailangan ng pondo mula sa pambansang pamahalaan upang makumplito ito. Sabi ni Governor Pamela Barry Quatro na habang sinusuportahan ng kanyang administrasyon ang 74 na kilometrong proyekto ng highway, ang pamahalaang panlalawigan ay walang kapasidad sa pananalapi upang maisakatuparan ito. Ito ay isang pambansang proyekto, hindi isang proyekto ng lalawigan, sinabi ni Barry Quatro sa mga mamamahayag. Ito ay talagang isang mahusay na proyekto dahil makakatulong ito to decongest, ngunit kailangan nating malaman kung mayroong isang budget para dito sa 2026. Ang Metro Cebu Expressway, na may inaasahang gastos na 94 bilyon pesos hanggang 96 bilyon pesos, ay idinisenyo upang e-connecta ang Danau City sa Hilaga sa Naga City sa timog, na nagsisilbing inland alternative sa mabibigat na mga kalsada sa baybayin. Pagbutihin at pagandahin ang seamless east-west ng Metro Cebu, south-north urban intermodal transport, economic, at tourism corridors upang matugunan ang hinaharap na demand ng transport at ilink ang central, coastal, southern at northern urban districts at economic development na may bagong upland high standard. Noong 2023, ang isang pagguho ng lupa sa Naga ay nasira ang bahagi ng ruta. Nang sumunod na taon, ang Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau, DENR-EMB, ay naglabas ng isang cease and desist order pagkatapos matuklasan ang kawalan ng isang Environmental Compliance Certificate. Inihayag ni Barry Quatro na ang kanyang koponan ay walang nakitang malinaw na paglalaan para sa Metro Cebu Expressway sa iminungkahing budget ng 2026, pagtaas ng mga pagdududa tungkol sa kung ang proyekto ay maaaring sumulong ng walang pambansang intervention. Nabanggit niya na ang mga panukala ay ginawa upang maipatupad ang proyekto sa pamamagitan ng isang public-private partnership, PPP, ngunit nagpahayag ng reserbasyon tungkol sa pagpapataw ng mga bayad sa toll sa mga motorista. Ang kanyang hinalinhan, ang dating gobernador na si Gwendolyn Garcia, na nauna nang naganap bilang proponent ng proyekto matapos na tinanggal ng DPWH ang pasilyo mula sa listahan ng flagship nito, nag-explore din si Garcia ng isang pag-aayos ng PPP, ngunit ang pag-unlad ay nanatiling mabagal. Ang huling ulat ng DPWH noong 2023 ay nagsabing ang Segment 3A ng Expressway, na sumasakop sa 4.20 kilometro mula sa Naga City hanggang Minglanilla, ay 97.13% na kumpleto, ang iba pang mga seksyon, gayunpaman, ay naiwan na higit na hindi natapos. Ang tatlong pangunahing mga segment ng proyekto ay sumasakop sa 25.20 kilometro mula sa Minglanilla hanggang Cebu City at Mandaue, Konsolasyon 23.36 kilometro mula sa Mandaue, Konsolasyon hanggang Danau, at 8.38 kilometro mula sa Naga hanggang Minglanilla sa ilalim ng dalawang sub-segment.